Mga idol at kabayan, breaking news! Ganti ng Iran sa Israel hindi na matutuloy. Iran, Operation True Promise 3, pumalpak. Iran makikipag-usap daw muna kay President Trump. Sabi ko na sa inyo mga kabayan, takot ang Iran kapag seryosong presidente ang kaharap. Amerika ipinakita kung paano nito pinulbos ang missile launcher at mga Houthi operator nito sa Yemen. Israel wala ng preno-preno pa, rocket launcher ng Hamas sa Gaza, wasak sa inihulog na bomba ng Israel Air Force. Israel pinatag ang mga gusali na katabi lamang ng isang airport sa Lebanon. Israel Navy nakilahok na rin sa depensa laban sa Hezbollah. Unmanned aerial vehicle mula Iraq wasak. Naval base ng Hezbollah binomba. Philippine Army mukhang namimili ng mga gamit sa Amerika. Makikita mga kabayan ang mga military assets tulad ng SIRAM, HIMARS, anti-tank missile na ine-inspeksyon ng pinakamataas na pinuno ng buong katihan ng Pilipinas. President Trump at President Biden nagkita na sa unang pagkakataon matapos ang eleksyon 2024 sa Amerika. Islamic Republic of Iran mukhang tinulugan na lang ang planong pagsalakay ulit sa Israel. Ayon sa source, ipagpapaliban daw muna ng Iran ang kanilang Operation True Promise 3. Dahilan ng Iran, hihintayin daw muna nila ang paparating na negosasyon sa pagitan nila ng bagong Pangulo ng Amerika. Iran, kumpirmadong takot kay President Trump. Ano sa tingin niyo mga kabayan? Ayon sa mga analista sa Israel, ang planong pagsalakay ng Iran ay off the table na matapos mahalal bilang bagong Pangulo si Donald Trump habang tulog ang Islamic Republic of Iran. Amerika at Israel, kaliwat ka ng dinudurog ang mga sundalo ng Iran sa Lebanon at sa Yemen. For the first time, ipinakita ng Amerika ang ginawa nitong opensiba laban sa mga Houthi sa Yemen. Sa videong kuha at ibinahagi ng US Central Command, binomba ng US F-35C 5th generation stealth fighter jet ang isang missile launcher ng Houthi sa Yemen. Kasama sa mga tinamaan ang dalawa sa mga operator nito na inyong nakita sa video. Bihira lang na ipinapakita ng Amerika ang detalyado nitong pagsalakay sa kalaban. Pero ngayon, ginagaya na rin ng Amerika ang diskarte ng Israel Defense Force. Israel ipinakita naman na handa ito sa anumang banta ng mga kalaban. Hindi na pinaporma pa ng Israel ang isa sa mga launcher ng Hamas sa Gaza na handa na sanang maglunsad ng mga pag-atake sa Israel. Israel jet fighter naghulog ng bomba. Sa tindi ng lakas ng pagsabog mga kabayan, nagdulot ito ng malaking paggu sa lupa at halos pulbos ang inabot ng rocket launcher ng kalaban. الله أكبر الله أكبر يا زهراء يا زهراء يا زهراء شوف الله أكبر يا محمد، شو هذا؟ والله ضربة قوية على عيلة تبع الطياح. ايه شياح، يا صح شياح. يا محمد منا ضربة كثير قوية، صاروخين. Allahu Akbar. Sa isang video naman ipinakita ng Israel Navy ang kanilang kakayahan upang supilin ang mga unmanned aerial vehicle na inilunsad mula sa Iraq at wasakin ang iba pang pasilidad ng Hezbollah naval unit sa Lebanon. Aktual na video, panoorin.
מגע ביכולת עם הסטיל. אתה מזהה כטב"ם. קיבלתי? קיבלתי זיהוי כטב"ם. שלושה מהעצרות אנחנו הולכים לביצוע עם חיל הים. קיבלתי? תגידי לי מתי אני יכולה לשגר. עדיין לא, מיד אישור. טיפוס מזערי 11. אנחנו נכנסים לביצוע. יש לך אש חופשית. תודיעי ראשון באוויר. ראשון באוויר. טיל ראשון באוויר מעכשיו. נראה שהם הפילו. לכן הפגיעה. Sa wakas, President Trump at President Biden nagkita at nag-usap na sa White House. Aktual na video, panoorin. You found, congratulations. Thank you. And looking forward to having like we said, smooth transition. Do everything we can to make sure you're accommodated, what you need. And we're going to get a chance to talk about some of that today. So Good. welcome. Thank Welcome you back. very much. And thank you very much. And politics is tough. And it's, many cases, not a very nice world, but it is a nice world today. And I appreciate very much a transition that's so smooth. It'll be as smooth as it can get. And I very much appreciate that, Joe. You're welcome. Sa ibang balita naman, Philippine Army mukhang namimili ng mga gamit mula sa Amerika. Ipinakita naman ng Philippine Army ang kanilang eksklusibong pagpasok sa Army Combined Arms Support Command sa Amerika. Commanding General ng Philippine Army posibleng iniinspeksyon ang mga kagamitang militar ng Amerika tulad ng HIMARS, BGM-71 TOW anti-tank missiles at ang SIRAM. Posible ang mga ito ay kabahagi sa milyong-milyong dolyares na military assistance na ibibigay ng Amerika sa Pilipinas. Ayon kay Department of National Defense Secretary Gibo Chodoro, hindi nito nakikita sa Trump administration na kailangan magbayad ng Pilipinas para sa seguridad ng bansa dahil ang Pilipinas at Amerika ay parehas ang interes sa Indo-Pacific region at ito ay magkaalyado. Isa lang ang dahilan na itinuturing na banta ng Pilipinas at Amerika sa kapayapaan sa rehiyon, wala nang iba kundi ang China. Dagdag pa ng kalihim ng depensa ng Pilipinas, pinipilit ng China na abanduhin nating mga Pilipino ang ating mga karapatan sa West Philippine Sea. To answer your question, I really don't expect some sort of a statement from Mr. Trump. Hopefully not. I really don't have any preconditions or any assumptions as to what will be the outcome of his administration, except on what we are working on institutional ties this time. On the fact that we have an interest, both the United States and the Philippines, in ensuring that our partnership continue because not totally, but principally because of shared threats. And that is undoubtedly the overreach and the aggressive and illegal activities of China. Laban Pinas.